Huwag kang inom ng inom pag galing ka sa abroad. Huwag mong gawing kultura yon. Wala ka na nga pera. Pag uwi mo, madami kang utang, nawala na yung pamilya mo, maglalasing ka pa din. Ano mangyayari, di ba? So, stability first. Your family and your health. Universe, pag-usapan natin, mga OFW na hindi nagtagumpay, ano pa ang pwedeng gawin? Let's go, let's go. Okay, sa mga OFW na hindi po nagtagumpay, ang tanong nyo palagi, ano pa bang pwede kong gawin, Doc? Ito po. Pero unahin natin, bakit nga ba hindi tayo nagtagumpay? I-categorize lang natin ha. Sino nga ba mga OFW na hindi nagtagumpay? First, maybe tapos na yung contract mo, finish contract ka na, pero hindi ka pa din nakaipon. May mga utang pa tayong hindi nabayaran, hindi tayo nagtagumpay. Or, napauwi tayong bigla, may mga pangyayaring hindi natin makontrol, hindi natin inaasahan. Or maybe, nagkasakit tayo. Or may family problem, kailangan mo umuwi para fix that problem related sa iyong anak, sa iyong asawa, or mga problema sa pamilya. And marami pang iba. So in other words, hindi tayo nagtagumpay kasi yung target natin hindi natin na-attain. Wala tayong ipong pang negosyo. So ano pa bang pwede natin gawin? Okay? So first, para sa ating po lahat, una-una, good news, marami pa tayong pwedeng gawin. Madami ka pang pwedeng gawin as an OFW na hindi nagtagumpay sa abroad. So first, ang una mo lang gawin is stability first. Yes. Dapat maging stable muna ang paligid mo. Una-una, family. Tiyakin mo ang pag-uwi mo dito, kahit wala kang pera, wala kang ipon, buo pa din kayo. Yung asawa mo, nandyan pa rin. Yung mga anak mo, nandyan pa rin. Stability. Family first. Sinupin mo ang pamilya mo pag-uwi mo sa Pilipinas. Hindi yung pag-uwi mo sa Pilipinas, tinanggap mo na lang na wala yung asawa mo, tinanggap mo na lang na wala yung mga anak mo, mag-isa ka sa bahay. Hindi mo dapat tanggapin yon. Okay? Sinupin ang pamilya. Pangalawa, health mo. Stability first. Dapat ang health mo, i-regain mo ang iyong health. So, kung kailangan ikaw ay magpagamot tayo. Huwag mong dagdagan ang health issue mo. Lalo sa mga kararating mo OFW, di ba? Anong tendency natin? Mag-inom ng mag-inom. Huwag kang inom ng inom pag galing ka sa abroad. Huwag mong gawing kultura yon. Wala ka na nga pera. Pag uwi mo, madami kang utang, nawala na yung pamilya mo, maglalasing ka pa din. Ano mangyayari, di ba? So, stability first. Your family and your health. And of course, you have to start making money. Sa mga hindi nagtagumpay, hindi nakaipon, walang perang pauwi, pamasahe lang, kailangan ang isipin mo how to make money. Kailangan magkaroon ka ng income, may pasok kang pera sa pamilya mo. So, Doc, paano? In two ways. First, you have to use your skills. Dalawang skills. Yung skill na meron ka bago ka mag-abroad, i-revive mo yung skill na yun. Kung nagtuturo ka dati, magturo ka ngayon. Kung marunong ka na mga skills like welding, like baking, kung anong skill na meron ka bago ka nag-abroad, kung kaya mo pang gawin, you do it to earn money. Or yung skill na natutunan mo sa abroad. Kaya lagi ko po sinasabi sa mga nag-abroad, if there is an opportunity for you na matuto ng ibang skill, you do it. Okay? And number 3, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, announcement natin sa lahat ng mga gustong maging distributor ng Kasoy from Palawan, ang Kasoy, capital of the Philippines. Yan, PM lang si Ma'am Maribel. Yan lang po sa kanyang FB or PM me sa personal FB ko po. Let's go, let's go. Alright, and number 3, you have to grow your resources. Naniniwala ako na sa lahat ng mga nag-abroad, kahit wala kang naiwang pera, meron ka namang naipunda, meron kang loteng binili, may maliit na lote kang nabili, naipundar. Pagyamanin mo, pwede mong ibenta muna to start something, or pwede mong iparent, or something na pwede magkaroon ka ng pera. Or maybe nakabili ka ng 2 bahay, desisyonan mo yung isa, pwede nyo muna ibentang mag-anak, then para magkapunan kayo para sa bago nyong negosyo. Or any resources na meron tayo, okay? And number 4,
you have to involve your family. Sa lahat ng mga hindi nagtagumpay sa abroad, pag uwi mo dito sa Pilipinas, meetingin mo ang pamilya mo. Sabihin mo yung situation, eto yung naging experience ko, eto yung nangyari, meron pa tayong utang na ganitong amount at wala akong naiuwing masyado malaking pera. So, anong gagawin natin? Pagtulong-tulungan natin ang future natin, ang pamilya natin. Okay? Alright, Believers. So, muli, sa lahat ng mga nag-abroad na hindi nagtagumpay, marami ka pang pwedeng gawin. Okay? Let's go, let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!